Sa tatlong games na dumaan sa Lakers ngayon, napapansin yung performance ni Ayton na bumabalik na ang effort at hustle sa depensa. Pagkatapos kasi ng ilang buwang pagkikriticize mismo dito kay Ayton, siya mismo ang nagsabi ngayon sa malaking pagbabagong araw sa laro niya na nagsisimula agad ng mataas na energy at focus sa game. Kontra Bulls, sinabi niya na pakiramdam niya na mas mataas ang energy at focus niya sa team, defense at rebounding. Base mismo sa mga report na nakikita ang araw ngayon na nakukuha na nitong si Ayton kung ano yung role na inaasahan sa kanya ng Lakers. Kontra Bulls kasi gumawa yan ng 23 points, 10 rebounds. Kontra Wolves merong 14 points, 12 rebounds. Ngayon naman kontra Denver gumawa yan ng 9 points, 9 rebounds plus 4 of 6 sa field. Tatlong games na yan nakikita na kapag mas engage itong si Ayton sa game, lalo na sa team defense at effort hustle, nagiging malaki ang impact niya sa winning games. Meron silang 8 panalo sa 9 straight games nila na mismong dahilan para umangat sila sa third seed. At hindi lang yan, tumatalo ngayon ang Lakers ng mga contender team. Sa interview, sinabi ni Reeves na nasa different team ang Lakers kapag maganda ang laro ni Ayton. May 7-3 ang Lakers sa game pag may double-double performance si Ayton. Kaya sinasabi na hindi lang siya basta extra piece sa rotation nila ngayon kapag mas aggressive sa rebounding, finishing at interior presence. Mas balanse ang Lakers sa tabi ni Luka, LeBron at Reeves kapag mas nagiging active itong si Ayton. Kaya hindi na lang isolated game ang tingin ng ilang analyst sa laro ni Ayton ngayon. Kontra sa Bulls, Timberwolves at Denver ngayon, may mataas na effort at hustle si Ayton sa game at may double-double performance. Hindi na nga lang raw basta random performance to at nakikitang possible mini stretch na to at mas engaged na version ni Ayton sa Lakers. Kapag pinagsama yung recent production nito at pagbabago ng tempo ng laro, yan mismo yung nakikita na kapag natanggap nga raw talaga nitong si Ayton ang role na dapat nga raw trabaho nito sa Lakers, mas magiging maayos pa ang performance niya bilang main center sa Lakers. Sa report naman ngayon, may playoff dilemma na nabubuo sa Lakers para kay LeBron, pero hindi naman nga raw ibig sabihin yan na mas mabuti ang Lakers kung walang LeBron sa lineup. Ang punto ni Brett Siegel ng ESPN, kahit mabilis at mas fluid minsan ang team offense ng Lakers kapag wala si LBJ, hindi nga raw pwedeng isang tabi ng Lakers ang player na katulad ni LeBron dyan, lalo na pagpasok ng playoffs, dahil kahit maganda nga raw ang takbo ng opensa nila kay Luka at Reeves bilang decision maker, sa postseason nga raw sobrang importante pa rin talaga si LeBron, lalo na yung experience niya sa half-court control, shot creation at basketball IQ. Yan mismo yung sinasabi ng ilang analyst na hindi nga raw pwedeng isang tabi ng Lakers para kay LeBron. Sa 2 games niya after bumalik sa injury, meron niyang 18.7 rebounds, 7 assists, 2 steal, 2 blocks kontra Bulls, 17.6 rebounds, 5 assists, 2 steal kontra naman Denver ngayon. Kaya sobrang laki pa rin talaga ng impact nitong si LeBron kahit nasa adjustment pa yan ng role. Kahit si Redick, pinuri kasi yung mabilis na adjustment na ginagawa ni LeBron pagdating sa role niya. Kahit kasi nagbawas ng touches at ng role mismo itong si LeBron, mas tumataas kasi yung role ni Reeves at Luka sa team offense dahil malinaw nga raw na kailangan ng mga to ng bagong team structure. Kaya yung pagtanggap ni LeBron sa bagong role niya ang mas nagko-control ngayon at mas selective pa para sa role ng lahat. Mas nababawasan ang overlapping sa opensa nila, mas nagiging maganda nga ang rotation nitong si Luka, LeBron at Reeves ngayon, lalo na sa starting unit. Kaya nagkakaroon ng dilema naman dito kay LeBron kung dapat nga raw kasing bawasan ang minutes ni LeBron pagpasok ng playoffs o kung paano nga raw gagamitin mismo si LeBron para hindi mamatay ang rhythm ni Luka at Reeves. At yan mismo yung nakikitang challenge para kay Redick dahil kailangan nga raw masigurado na si Luka pa rin ang magiging engine ng team offense. Si Reeves naman ang mananatiling aggressive bilang secondary creator at si LeBron yung magiging elite connector at closer sa game kaysa maging primary initiator bawat possession. Yan ang nakikita.
Samantalang kahit nagpapanalo ang Rockets, may ilang mga analyst pa rin talaga ang nakikita na hindi pa rin buo ang team chemistry ng Rockets. Base mismo kay Kendrick Perkins, possible nga raw na isa pa rin talaga sa dahilan dyan yung controversial na alleged burn account ni Kevin Durant na isang araw sa discussion na lumalabas sa ilang mga report ngayon. Itong March 15 kasi, after ng game ng Lakers kontra Denver, sinabi ni Perkins na may napapansin silang disconnection sa Rockets. Kulang umano sa natural chemistry gaya ng high five, chest bumps at yung obvious nga raw na closeness na karaniwang nakikita sa mga tunay na title contenders. Yung burner account kasi na issue dito kay Durant, allegation pa rin naman hanggang ngayon. Hindi pa rin naman kasi napapatunayang kay Durant nga talaga yung account na yan. Noong February din kasi kumalat ang screenshot mula sa isang account na inuugnay rin dito ng internet kay Durant mismo. At sinasabing may mga negative comment ito laban sa team ng Rockets at kay Alperen Sengun at sa iba pang former teammates niya, pero hanggang sa ngayon ayon sa mga report wala pa rin conclusive na public proof na direktang nag-uugnay nga sa account na yan dito kay Durant.